Matagal namang alam na ng taong bayan na mayroong mga kongresista na kontratista. At matagal na rin nating nararamdaman, hindi lang natin alam, nararamdaman natin na matindi ang anomalya dito sa flood control projects na ito. Ang hinihintay, partner, ng taong bayan, mayroong bang makakasuhan at mayroong bang makukulong? Yan. Yun ang iniintay natin eh. Oo. Yung may makasuhan at may makulong. Pero hanggat walang nakukulong, wala rin yan. Hanggang bunganga lang yan. Ha? Anong kwenta? Siwalat mo man ang isiwalat yan. Kung hanggang sa pagsisiwalat lang, sabihan pa natin na mahiya naman kayo. Walang hiya na nga eh. Labis na katahimikan ng Kamara ang sumalubong kay Pangulong Marcos nang ipahayag nito kahapon na 15 kontratista lamang ang kumupo sa halos malaking bahagi ng flood control projects sa buong kapuluan mula pa noong taong 2022. Ang isa sa mga kumpaniyang nabanggit ni Marcos ay ang SunWest Incorporated na kumukonekta naman kay Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co at ang kanyang kapatid na si Christopher na dating kongresista mula rin sa Ako Bicol at may-ari naman ng Highton Construction Corporation. Si Saldico ay nagdeklara na sa pag-divest ng kanyang share sa kumpanya mula 2019 nang maupo itong kongresista kung saan naupo siya bilang chairman ng House Appropriations Committee sa Kamara. Ang isa sa mga nangalanang kontraktor ay ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation na pag-aari naman ng natalong kandidato sa pagkaalkalde sa lungsod ng Pasig na si Sara Diskaya. Ito rin ang may-ari ng St. Timothy Construction Corporation na pumangalawa at pangatlo sa listahang isiniwalat ng ating Pangulo. Ito rin ang may-ari ng St. Gerard Construction Corporation. Matatandang sa unang mga pahayag naman ni Senador Ping Lacson, nasa 67 mga kongresista ang sinasabing kontraktor din ng sarili nilang mga pinapondohang proyekto. Ang pananahimik ng Kamara sa issue ay binasag naman ni Congressman Toby Chanco ng nabotas na sumusuporta sa naging pagsisiwalat ng Pangulo. Ayon ni Chanco, malaki ang posibilidad na may mga mambabatas na sangkot sa mga kumpaniyang nasambit. Ang revelasyon na nasa 6,021 mga proyekto na may halagang aabutin sa 350 bilyong piso o kaya sobra sa 60% ng total na numero ng mga proyekto ay walang basic project details na hindi lamang nakakaalarma kundi hindi katanggap-tanggap. Nakapanlulumo pa ani Chanco na habang lubog sa baha ang kanyang distrito ng nabotas na nasa mababang lugar kung saan maraming tahanan ang nasisira dahil sa baha at nalalagay pa sa peligro ang kalusugan ng mamamayan, ay napakaraming nasasayang na pondo sa mga flood control projects. Para sa representante ng nabotas, ang ganitong sitwasyon ay may tuturing na isang betrayal o kaya pagtataksil sa komunidad. Kumusta partner? At mukhang mainit pa rin ang issue dito sa mga kontraktor. Ano? Talaga naman, ito'y parang never-ending na usapin. Naku, napakatagal pagkat ayon sa Pangulo, kahit kaibigan, kahit kakampi, kung hindi kayo gumagawa ng tama, ay hindi ko kayo kakampi. Mas kung malapit daw kayo sa Pangulo, mas malapit daw sa kanya ang taong bayan. Yun ang sinasabi niya, no? Pero ang atin dito, matagal namang alam na ng taong bayan na mayroong mga kongresista na kontratista. At matagal na rin nating nararamdaman, hindi lang natin alam, nararamdaman natin na matindi ang anomalya dito sa flood control projects na ito. Ang hinihintay, partner, ng taong bayan, mayroong bang makakasuhan at mayroong bang makukulong? Yan.
Yun ang iniintay natin eh. Oo. Yung may makasuhan at may makulong. Pero hanggat walang nakukulong, ay wala rin yan. Hanggang bunganga lang yan. Ha? Anong kwenta? Siwalat mo man ang isiwalat yan. Kung hanggang sa pagsisiwalat lang, sabihan pa natin na mahiya naman kayo. Walang hiya na nga eh. Ha? Tingnan mo si Gorio, hindi na lumapag ng bansa pagkat naglipa na ang buaya sa Pilipinas. Kaya hindi na lumapag ng bansa. Umalis na si Gorio. Natakot. Ha? So, Ginoong Pangulo, ang hinihintay po natin, itong mga sinasabing mga kontraktor na sangkot sa alingaskas at yung kanilang mga kakutsabang kontraktor at congressman, dapat makasuhan na. At makita natin na sila nakakulong. Pero habang hindi pa, nagpalakpakan naman kayo nung halata naman yung palakpak ninyo parang yung palakpak ninyo, sana magkaroon ng amnesia si Pangulo. Kunyari lang siguro. Kasi pagka hindi ka pumalakpak, baka isipin ng tao, isa ka sa pinatatamaan ng Pangulo. Kung ako naman, alam ko sa sarili ko na ako'y sangkot dito, wag ko nang intayin. Ako'y mag-resign na. Tulad sa Japan. Sa Japan, masangkot ka lang sa mga kontrobersya. Nag-harakiri na. Nag-harakiri na. Dito sa atin, ang tawag, honorable pa rin. Identified na. Oo. Honorable congressman. Sa mga huwes, pwede yun. Pwede. Sa mga justices. Mga mayor. Pero sa mga politiko, mula barangay captain, kung barangay captain na ang ugali walang hiya rin, nako, saan ka nakakita? May mga kaso, may mga alingas-ngas na ginagawa, ang tawag ay honorable. Dapat mayroong magsampa ng resolusyon na alisin na ang terminong honorable sa mga politiko. Nakakahiya. Kung ako naman ay politiko, may ginagawa akong mali o hindi o wala, ako na ang mahihiya. Wala akong ginagawa pero ako na ang mahihiya. Tatanggalin ko ang terminong honorable sa unahan ng aking pangalan. Ang tawag niyan, initiative. Without being told. Oo, sila napakagagaling pang maglagay ng salitang honorable sa kanilang pangalan. Artistic pa yung pagkagawa. Oo, makikita mo doon sa yung table sign nila, Oo. Yung kanilang nakalagay sa lamesa na nakaharap sa kanilang mga kausap. Napakalaking table sign. At nakalagay pa honorable. Naku, mahiya naman kayo. At talagang nakakahiya. Kung meron. Pero yung wala. Kung wala kang ginagawa, mahiya ka na rin sa mga kasamahan mo, sa ginagawa ng mga kasamahan mo. Di ba? Kaya, alisin na sana yung salitang honorable. Pagkat itong ginawang pagsisiwalat ng ating Pangulo, hindi ko alam kung ito'y pampapugi lang, pagkat mayroon pang website na sumbong mo sa Pangulo. Pag isinumbong mo, ano ba ang mangyayari? Isisiwalat lang ang pangalan? Babasahin daw ng Pangulo. Babasahin lang? Dapat, kaya lang, ipapasa ito pag hindi sa NBI, sa DOJ. Diba? Ulong NBI, under ng DOJ. Pero kinakailangan ng witness dyan. Sino magwe-witness? Ang witness yung mismong proyekto na palpak. Yan ang konkretong witness. Yung sinabi mo pa, konkreto. Yung mga konkretong ginawa, anong tawag doon? Parang ampaw. Yun ang ebidensya. Ang ebidensya, mas magaling kaysa witness. Taong magsasalita. Ang magsasabi, ang magiging witness diyan, yung mga taga-COA. Na kuminsan naman kuha rin ang COA. Ang COA ang magsasabi na may problema yung pagkaka-implement, yung pagkakagawa. Siyempre, makikita mo kung substandard. At kailangan mo din dyan ang
sertifikasyon ng mga eksperto, ng mga engineers na independent, hindi yung engineer din ng pamahalaan. Oo, di ba? So, ito pong usapin na ito, hindi po ito matatapos. Ang ganitong sitwasyon ba, sir, kung halimbawa nalalaman ng COA na mayroong anomalous ang isang proyekto, hindi ba sila pwede mag-initiate? Hindi. Ng, halimbawa, mag-complain sila? Mag-file ng complaint sa government? Hindi trabaho ng COA mag-file ng kaso. Ang trabaho ng COA, i-audit. I-audit lang? Oo, i-audit lang sila. Dito sa mga audit na ito, lalabas dyan kung anong kanilang rekomendasyon. Pero, pag lumabas na sa COA yung audit report at meron silang mga obserbasyon dyan, siguro dapat ipinapasa nila yan sa National Bureau of Investigation o kaya sa DOJ. Sa DOJ. Yan kung magiging okay kay Secretary Remulla. Yun ang problema. Pagkat kung hindi naman aksyonan ng Department of Justice, wala rin. Wala rin. Hanggang observation na lang ang COA. At ito naman si Pangulo, hanggang sa pagbasa na lang ng mga sumbong at pagsisiwalat ng mga pangalan ng mga sangkot sa lingas-ngas. Hanggang doon lang siguro. Hintayin natin, baka naman may plano silang pailan ng kaso. So sino ang magpapail ng kaso at mag-handle ng kaso? Oo. Yan ang aantabayan na natin. Pagkat wala pa naman eh. Wala pa. Hindi nga pinangalanan yung inilabas nilang mga listahan, yung listahan ng construction firm. Wala namang pangalan kung sino eh. Tingnan mo yung isa doon, yung Alpha and Omega Construction and Development Corporation. Parang pumapangalawa yata yun. Ang may-ari niyan pamilya Diskaya dyan sa Pasig. Tanda mo yung tumakbong mayor. Yung si Sara Diskaya. At yung isa pa, yung St. Timothy Construction, kanila din yun. At mayroon pang isa na hindi naman nakasama sa lista, yung St. Gerard Construction. Ibig sabihin, 3 na yung kanila. Halimbawa, may bidding sa isang area. 3 agad ng timano kasali sa kanila. Kasali na, 3. 3 agad sila. So, nakakalamang na. Advantage na yun. Oo, nakakalamang na. At ano po ba ang gagawin ng ating Pangulo? Lalo na po sa panig ng DPWH. Ito bang mga sinasabing itong mga nasasangkot na ito na construction na sila ang nakakupo ng napakalalaking porsyon ng pondo sa ating pong flood control projects sa buong Pilipinas, Buong Pilipinas. Hindi lang dito sa Kamaynilaan. In 3 years, from 2022 to 2025. Palagi na lang sila. So, ano ito? Hindi ba pwedeng pansamantala ay isuspend muna yung kanilang mga lisensya? At ultimately, kung ito ay mapapatunayan na marami anomalya talaga, ay di ilagay na sa blacklist at pagkatapos sampahan ng kaso para naman yung mga nawala na pera sa kaban ng ating bayan kahit paano may sole. May sole, mabawi. Tingnan mo yung hinaing ni Congressman Toby Chanco ng distrito ng Nabotas. Ang kanyang lugar, ang kanyang distrito talaga namang lubog lagi. Lagi lubog yun. Laging lubog. At sa iba pang lugar, hindi lamang sa Nabotas, sa iba pang lugar, dyan sa Bulacan, Pangasinan, dyan sa Pampanga, napakarami po mga talagang lubog lagi. At hirap na po ang ating mga kababayan dahil pag nag-high tide nga, kahit wala namang ulan, pag mag-high tide lang, tingnan mo dito sa may bandang Caloocan at Maynila, dyan sa may, anong lugar yan? Espanya. Hindi lang Espanya, yung dagat-dagatan. Dagat-dagatan. Kaya nga tinawag na dagat-dagatan pagkat akala mo laging may dagat. Yan sa may Caloocan. Oo, sa may Caloocan. So, habang sila ay nagsasuffer sa ganitong sitwasyon, tapos mababalitaan mo o lalabas sa mga balita
na napakaraming mga nasayang na pera sa flood control project, nakakasama ng loob. Sabi nga ni Congressman Toby Chanco, ito betrayal of public trust. Public trust. Pagtataksil sa taong bayan. At hindi lamang daw yung sabi niya na hindi katanggap-tanggap. Yan. Oo, para sa kanya. Totoo naman. Sa kada panahon na tayo uulanin. Konting ulan nga lang Umiyak nga lang si DJ bumabaha na. Sa tulo ng luha. Oo, ibig sabihin mababaw. Kaya wag mong paiiyakin si DJ at baka bumaha. Naku, konting ulan lang mga kababayan ko. Talagang bumabaha na po pagkat napalaki po ng problema natin dito sa mga drainage natin. Wala po tayong mainam na flood control system pagkat barado ang mga drainage, ang mga estero natin puro basura, kagagawan din ng mga walang hiya nating mga kababayan na walang pakimanong magtapon ng basura. At siyempre, ito pong pangungurakot naman na ginagawa ng ating mga opisyal ng gobyerno na imbes na ayusin ang pagtatrabaho para maibsan ang ating pong nararanasang paghihirap dito po sa baha, sila naman wala pong iniisip kundi ang magpayaman. Wala silang iniisip kundi kanilang sarili. Kaya gustong-gusto nilang mag-congressman. Tingnan nyo, pati nga sa party list, ang mga nominees, puro mga mayayaman, puro mga kontraktor. Kaya hindi na po yung sinasabi natin na ang purpose ng party list ay para mabigyan ng oportunidad yung mga sektor na walang gaanong boses mabigyan ng boses. Wala na wala na tayo. Tayo naman kasi pag eleksyon natutuwa naman tayo na mabigyan tayo ng isang plastic bag na may lamang noodles, may lamang kape. Mabigyan na tayo ng isang coupon na pag pumunta ka doon sa in-charge nila may kapalit na salapi. Kontento na po tayo doon. Huwag tayo makontento. Gayahin po natin ang mga taga-Pasig. Talagang napakatatalino ng mga taga-Pasig. Bakit kanyo? Ito po naging kalaban ni Mayor Vico Soto. Kaya sabi ni Mayor Vico Soto, partner, unti-unti nang lumilinaw ang issue. At pinatunayan ng mga taga-Pasig na hindi sila madadala sa pera. Napakaraming pera po ng kanyang nakalaban pagkat kontraktor nga at 3 pang kumpanya na nakakakopo ng flood control projects sa iba't ibang lugar ng ating bansa. Talagang napakaraming pera pero hindi po pinagpalit ng mga taga-Pasig. Kaya yung mga taga-Pasig, palakpakan nga natin. Ba't hindi ka pumalakpak? Kaya may kasabihan nga na no one can put a good man down. So ibig sabihin, hindi nila pinagpalit ang material na bagay, yung pera, kumpara sa magandang kondukta ng isang politiko. Tingnan mo naman si Mayor Vico Soto nung nangangampanya, di ba? Akala mo estudyante lang. Akala mo estudyante lang na namamasyal, may ID at mayroon pang backpack na dala-dala. At mayroon pang laptop. Ganyan po si Mayor Vico Soto. Hindi masyado gumastos. Hindi naman natin masasabi na walang pera si Mayor Vico Soto. Oo. Kilala natin ang kanyan. Ang magulang. Isang ano lang 1,000 isang tuwa. 8 bulaga. Napakarami pera din ng magulang ni Vico Soto pero hindi po sila gumastos ng ganong kalaki. Kung ikukumpara mo sa ginastos ng kanyang kalaban, ng kanyang katunggali.
Ang sa atin lang dito, na yung proposed na investigation ng ating Pangulo ay hindi sana maging ningas kugon at ito ay tuloy-tuloy at dapat samahan ng mga tao, mga stakeholders ang ating Pangulo dito sa kanyang proposed na investigation para ma-unmask yung mga taong nasa likod ng sinasabing anomalous flood control project. Eh sabi ko nga, ulitin ko dapat independent third party ang mag-imbestiga at magrekomenda kung anong gagawin. So mula sa ito nakilala na kung mga sino. At kinakailangan mas palalimin pa. Ano yung mga proyekto na kanilang inimplement? Sa implementasyon ng proyekto, pagdating sa procurement, naging tama ba? Kaya napunta sa kanila yung proyekto. Tama ba yung naging proseso sa procurement process? At pagdating naman sa implementasyon, tama ba yung pag-implement? At sino ang mga tumanggap ng lagay sa palagay nyo? Oo. At sino ang problema? Hindi mo na pwedeng Hindi mo na pwedeng habulin yung mga... Wala nang amin. Saka hugas kamay na nga sila. Wala. Saka yung mga unexplained wealth. Yun. Yun ang konkretong witness. Pag kinompute ng halimbawa, ano ang mga proyektong na-implement mo? May lista. Mm-hmm. Magkano ang yung profit, yung kinita mo doon? Halimbawa, 10%. 10% noon, yun ang kinita mo. Ngayon, yung 10% mo, saan mo inilagak, saan mo inilagay. At yung bang na-acquire mo mga property at mga ari-arian, sapat doon sa kinita mo. O kaya, labis sa mga na-acquire mo mga property, ay lalo na yung mga politiko. Magkano ang sweldo ng isang congressman? Magkano lang ang dapat niyang kitain? So, yan depende na rin sa mga mag-iimbestiga. So, ang dapat siguro, dapat pa hawakan ito ng Blue Ribbon Committee ni Senator Marcolita. Kasi sabi niya, humanda na kayo. Oo. At uunahin niya yung investigation sa BICAM dito sa flood control project. Katulad ng nabanggit nyo, sir, magkano ang kinita niya, yung profit niya sa isang proyekto, yan isa sa mga dapat na itanong sa Blue Ribbon Committee. Magkano sweldo ng isang kongresista? Magkano ang kinikita niya sa proyekto? Hindi natin alam. Pero malalaman yan along the line pagka mag-commence na investigation. Baka sabihin niya, may negosyo ako. Ganito, dito nang galing itong mga property na nabili ko mula sa aking negosyo. Well, malalaman yan sa Blue Ribbon Committee. Pero siniguro ni Senator Villanueva na walang senador na kontratista. Nagkaroon na agad ng pre-trial.